Hi everyone, I'm Carwin Orga, your Prime Properties, and right now we're here at Trava. I'm going to share you some updated details. Alam kong na-miss nyo na sa ating YouTube channel itong Trava. And also, I want to give you a quick house tour ng ating model houses na nakikita nyo dito sa likod ko. If you're that kind of person looking for a lot projects that you can build your own design dream home, maybe this video is for you. So guys, we're back. We're now here at Trava, guys. Again, I'm going to share you some updated details later after the house tour of this model house. So we have two kinds of model house dito na pwede nyong ma-visit. It's one in my front and itong sa likod ko. It's a both modern Asian tropical theme. So kung ito yung design na hinahanap nyo, pwede nyo itong ma-consider. Okay, so let's start the tour. So this lot is a corner lot. Actually, around 600 square meter yung lot area niya, no? Kaya naman kung makikita nyo, ang daming allotted na space for greenery and yung frontage niya, napakaganda, napakalawak, no? So this model house has a 4 carport na pwede nyong ilagay. Actually, 8 kung kaya nyo pa ilagay dito yung mga office cars, daily cars, family car. Yan, pwede nyo siya ialot dito. And then yung mga sports car nyo or yung mga gusto nyong car na hindi nyo naman palaging ginagamit, pwede nyo siya ipasok kasi covered naman dito. Okay, so again, we have almost 4 carport up to 8. Tapos may allotted pa sa labas, no? And then, we have an access going here to our pool area. Actually, meron dong pool area na provision. Pero sa ngayon, open field siya. Later, papakita ko. So, dito sa way naman na to, sa kabila, andyan yung way papunta sa maid's room and driver's room. So, malapit lang siya. In fairness, kung sakaling kailangan siya, pwede siya agad makapunta dito sa labas. So, now let's start the house. Or pasukin natin yung loob ng bahay. So guys, pagpasok nyo dito sa ating model house dito sa Trava, sobrang aliwalas ng vibe niya, no? Kasi yung design ng mga model house natin dito or yung mga bahay, no, dito sa Trava is modern Asian tropical. So yung makikita yung colors, yung makikita yung mga woods na ginamit dito sa loob ng bahay, and then yung mga windows, napakadami. Sobrang aliwalas agad ng vibe, no? And before we start the house tour, this floor area is approximately around 630 square meter, sitting on a 605 square meter lot area. So imagine that, ito yung pwede nyong itayo sa inyong lote dito sa Trava. So pagpasok mo sa loob, we have this wooden door and naka-smart lock na rin siya, which is, I know, lahat ng bahay dito, for sure, naka-smart lock. And you will be welcomed by your foyer. And then dito sa side na to, andito yung ating bedroom number 1, which is perfect sa ating mga elderly, or di kaya guest room, office room. Marami kayong pwedeng gawin dito sa room na to. So pagpasok nyo dito, guys, you will be welcomed by this bed area, no? Itong size naman ng room dito, to be honest, hindi siya sobrang laki din, no? Perfect na perfect lang yung size nito for our elderly, for our guest room, play area ng mga kids. Kung meron kang kids, no? Kapag nagpatayo ka dito ng house, pwede mo siyang i-allot tong space na to para doon. So dito may bed tayo, and then standard naman, meron tayo ditong television. And then dito, may mga windows din tayo, perfect sa ventilation ng kwarto na to. And may konting painting pa. Actually, pwede ka pang maglagay dito ng art mo, no? Kung mahilig ka sa art, para pagpasok agad ng visitors or guest room, yan, makikita nila dito yung painting na o kung anong art yung gusto mo. So may cabinets na rin dito, and kaya ako nasabi na perfect to for our elderly. Karamihan din ng clients namin na nag-invest dito or nagpatayo na is kasama nila yung magulang nila. Kasi syempre napakalaking bahay din ito, no? So pwede mong invite yung mother mo, or so kung hindi naman sila nandito, yung kwarto na to pwedeng for guest room. So in case lang for our elderly, perfect siya. Kaya ako nasabi, kasi itong model house na mismo na to, dinesign siya para doon. Kaya naman meron tayo ditong toilet and bath na rin nakasama. So dito, literal na lahat ng kailangan ng ating parents nandito na sa loob ng kwarto. Hindi na niya kailangan umakyat ng hagdan, and napakadali lang ng access sa living area. So sabi ko nga perfect to sa our elderly kasi meron na rin siyang toilet and bath dito mismo sa ground floor dito sa bedroom. So kompleto naman siya. May shower area, naka-glass partition na rin, toilet, and then sink. So literal na nandito na yung kailangan ng ating parents or grandparents. Hindi niya na kailangan pang pumunta sa labas or mag-akyat panahog pa sa hagdan. So literal na nandito na lang. Ngayon, punta naman tayo sa ating living area. So now let's go to the living area, guys. So before we go to the living area, actually,
baka na-miss nyo or na-miss ko rin, no? Hindi ko ipakita sa inyo. Pagpasok nyo dito, meron tayo ditong storage area. So dito pwede nyong itago yung mga gamit natin na madalas na ginagamit natin sa bahay pero ayaw naman natin na laging makita. So meron tayong allotted na space dyan. Again, guys, dito sa Trava, it's a lot only project. So itong pinapakita ko sa inyong model house is a sample only. So kung gusto nyo, may bedroom dito o wala, it all depends on you. No, but just to give you an idea, guys, pinapakita ko sa inyo itong ating model house. Iki-quick tour ko kayo para mas ma-imagine nyo ano pa yung pwedeng gawin sa mga lots nyo dito sa Trava. So, let's proceed to the living area. So, yun guys, pagpasok nyo dito sa ating living area, meron pa tayo ditong glass partition or sliding door na sabi ko nga kanina, dinesign yung room na yon for our elderly. Kaya naman kung may event kayo dito or kaganapan dito sa bandang living area, pwede nyo siyang enclose para hindi siya mabulabog dun sa kanyang bedroom. Okay? So again, we're now here at the living area. As you can see, since sobrang luwag ng layout nitong bahay na to, it's an open layout, then high ceiling pa siya. Pagpasok mo, very welcoming and ang aliwalas ng vibe. Tapos, dahil open layout siya, kahit na nakikita mo yung dining, living, kitchen, ang aliwalas pa rin niya tingnan kasi ang luwag. So, yung layout kasi na yon guys, para doon talaga, para mas lumuwag pa yung space, mas lumawak. Okay? So, nandito tayo sa living area. You have your L-shaped sofa here, television, and then sabi ko nga, since this is a modern Asian tropical theme, sabi ko sa inyo, may kita nyo dito, maraming glass, no, dito sa model house na to. And it will give us a direct sunlight kahit na tayo ay nasa loob. Kahit na tayo nandito ngayon sa living area. Okay? So from dito sa living area, since this is an open layout, andito lang yung ating dining area. So dito sa dining area, it has 8-seater table. So kung may kaganapan ka dito, pwede mong invite lahat ng friends, families mo dito kasi sobrang luwag. Okay? So it has an 8-seater. Tapos pwede ka pang maglagay ng mga art mo dito. And ang kinaganda nga dito sa space na to, pwede ka pang maglagay ng art or kung ano man design ang gusto mo ipakita, no? Kasi kapag nag-invite ka ng friends or families, or kapag nakain kayo dito sa dining area, ito yung makikita nyo. So, pwede nyo yung palitan ng art. Kaya yan nakasample na ganyan. And also, I want to highlight na fully enclosed yung bahay. Kagaya nung pinakita ko sa inyo bago pumasok sa living area and then dito papunta sa ating lanay area. So, pwede nyo siyang fully air-conditioned, yung buong bahay. Okay, so punta naman tayo ngayon sa ating kitchen area. So paikot lang yan guys, again, from living area, going here to dining area, and papunta naman sa ating kitchen. So now let's proceed to our kitchen area. Again guys, this model house concept, yung ginawa nila dito sa buong layout ng house is open layout. So from the living area, dining, and then kitchen guys. So dito na agad tayo sa kitchen. Sabi ko nga, if you love gatherings, no, kung ganun kayo as family, may enjoy nyo yung layout na to, guys. Kasi, so, since open layout siya, kahit na ikaw ay nagpe-prepare dito sa kitchen, andyan lang yung mga kids sa dining, and then sa living area, yung mga visitors mo, pwede ka makipag-banding, pwede ka makipag-halubilo. Lalo na ngayon, after pandemic, sobrang nauso yung gantong concept ng house kasi mas gusto na natin mag-band together. So, ngayon, nandito tayo ngayon sa ating kitchen area. Meron tayo ditong countertop kung saan pwede ka mag-prepare ng mga breakfast or merienda ng mga kids sa umaga or sa hapon. And then nilagyan din nila dito ng built-in na sink in case na kailanganin mo. Okay? And then dito sa ating countertop, ano lang sa kanya, sa likod mo lang, andito yung ating preparation area. So dito meron tayong electric stove na Elba, built-in na rin. And then range hood. Tapos mga cabinets para ilagay natin yung ating mga gamit na kailangan dito sa kitchen. And hindi lang yan guys, meron pa tayo dito sa ilalim na cabinets and sa ilalim din itong countertop. So, kompleto na, ang dami. Maximize talaga tong area ng kitchen. And maganda lang din sa mga house na natutour ko, no guys, is isa sa mga nagustuhan ko, yung mga naka-built-in na ganito. Kasi hindi siya takaw space, no? Para siya nakatago. So, ito guys, may microwave oven tayo dito na naka-built-in. Tapos, may saktong-saktong space para dito sa ating 3-door refrigerator na Samsung. So, ayan guys, pwede nyo rin tong gayahin yung ganitong concept. And kung nag-iisip kayo, Carl, eto lang ba yung kitchen namin? So, dito sa model house na to, nakatago yung inyong daily kitchen. Para yung mga preparation talaga ng mga heavy meals, pwede mong gawin dito sa part na to. So, tara, puntahan natin. So, this is the daily kitchen, guys. Pagpasok nyo dito, ito yung area kung saan pwede kayo mag-prepare ng mga heavy meals natin.
Kinaganda naman dito sa ating daily kitchen na nagustuhan ko, may partition siya. Hindi lang siya basta nasa likod ng bahay or nakadikit sa inyong main kitchen. Kundi, nakatago siya. Tapos, dito ka pwede mag-prepare ng mga heavy meals. Kompleto naman dito. Kung nakita nyo doon, may mga stove din, sink, and nakinaganda dito, may access siya directly. Kung nakita nyo yung sa labas ng bahay, sa may carport, kung saan tayo nakatayo, yung isang side doon is way papunta din dito. So, kung kayo may mga dalang groceries, tapos may mga malalansa or mga meat kayong dala, hindi nyo na need dalhin pa sa ating main door or dyan sa mismong kitchen. Kahit dito na lang. Okay? And may refrigerator din tayo dito, actually, dito sa side na to. No, so, maximize din po, yung full na to, lahat ng available, ginawa nilang cabinets. May range hood na rin, kaya yung amoy ng niluluto mo, hindi rin naman na magiging sagabal sa bahay. And then, may stove ka na dito. So, dito naman tayo, pakita ko sa inyo yung access if you are from the parking area, guys. Paano ka pupunta dito? From dito sa daily kitchen, nandito naman yung ating laundry area. Nakatago rin siya. So, yun guys, dito, meron din tayong power box. Kung makikita nyo, nakatago siya. No? And hindi mo siya kita sa buong bahay. Actually, tatanungin mo saan siya nakalagay. So, dito po siya. May access siya. Meron siyang access sa helper's room. Papunta din dito sa inyong daily kitchen. So, meron din tayo ditong sink since ito yung magiging laundry area na rin natin. And since andito lahat pinaprepare, lahat ng kailangan natin sa pang-araw-araw, andito rin malapit yung room natin, which is yung helper's room. So, hindi lang natin papakita, hindi natin bubuksan. Pero magandang space din naman, saktong-sakto sa ating helper's room, no? So, yun guys, dito naman sa area na to, ito yung sinasabi ko sa inyo, na may access. Safe din naman siya kasi may gate din, no, para hindi lahat welcome pumasok. Pero kung sakali ikaw magpa-park ka doon, dito ka na dadaan papunta sa inyong daily kitchen. No, and yung helpers mo naman nandito yung room lang niya. So napakadali lang din siya tawagan in case papunta sa labas or sa loob ng bahay kung kailan mo siya kailangan. No, and proceed tayo dito, dire-diretso lang guys, no. Andito naman yung ating room din. Meron pa dito na inalat siya para sa ating driver's room. So, meron tayong helpers, meron ding drivers. So, lahat yan nandito nagpa-function sa part na to, guys. Simula nung pumasok tayo sa daily kitchen, which is sobrang ganda lang din. Hindi siya sobrang naka-expose sa bahay. Hindi rin nakatakaw space or nakakuha na pa ng space sa loob ng bahay, you know. Which is nailagay din nila lahat dito. So, dito, may gate na doon, guys, na maliit. Naglagay pa sila dito ng isa pang gate para sa ating pedestrian, access naman to papunta sa ating lanay area. Again, sobrang open layout nitong bahay. Even doon, may access pa from the dining area. Nakita nyo yun kanina, nasa likod ko. Ito na po yung part na yon, no? And dito naman sa area na to, kung mapapansin nyo, bakit parang straight yung cut ng open dito? Kasi ito po ay provision talaga for swimming pool. Pero karamihan kasi sa nagpatayo dito, hindi naman na nila need ng swimming pool kasi nga sobrang liit lang ng density nito, averaging around 10 houses lang per hectares o yung iba dito, 2, 3, 4 pa yung kinuha. So, nakita nyo, konti lang yung density, konti lang yung gagamit ng pool. So, kung gusto mo din naman, talagang preferred mo, inalat talaga nila tong space na to. Yan, yung area na yan. Literal na isang malaking pool yan. Then, pwede ka maglagay ng konting garden mo dyan. Pwede mo gawing infinity pool, dyan babagsakin tubig, so depende sa inyo. Again, itong space na to, inalat to for swimming pool area. Pero kung gusto mo naman i-retain na ganito, maganda rin guys. Kasi, yan, ang aliwalas, pwedeng maglaro yung mga kids mo dito. So yun guys, dire-diretso lang tayo. Ang laki ng open na area dito na pwede nyong ma-enjoy. Ito naman yung ating dining area. So kung makita nyo, yung bisita nyo dito, sabi ko nga, if you love gatherings, may open space ka dito, or sabihin nating swimming pool, nandito yung mga kids, nandito yung mga parents, andun yung ibang guests sa loob. Sobrang sobrang dali lang ng flow ng tao. Sobrang dali lang ng flow ng guest mo. Kasi dire-diretso lang siya. Or even ikaw, as your daily life, natitira ka dito sa bahay na to, sobrang dali lang. Pwede kang mag-standby dito, mag-coffee, afternoon or in morning, pwede ka dito. Okay? So, punta naman tayo dito sa ating dining area, paakyat ng ating second floor. Kung saan may kita nyo yung rooms doon na perfect sa inyong kids and also, nandun din yung ating master's bedroom. Pagpasok mo dito, galing tayong lanay area guys remember, pupunta tayo ng ating second floor. Di ko din pala nasabi sa inyo guys, this model house has a built-in elevator na rin, no? Perfect na perfect sa inyong mga parents kung ayaw nyong sila ay umakyat na ng hagdan. So, pwede nyo rin to gamitin, no guys? So, itong elevator na to guys, hanggang second floor lang siya. And then sa attic, meron pa tayo doon na stairs na pwedeng gawing office ng ating
kung sino man, pwedeng office ni father or ni mother, no, mas tahimik din sa may bandang attic. So, tara. So, yun guys, itong lift naman, again, since it's a lot project guys, pwede nyo hindi ipalagay or pwede nyo rin ipalagay. Kagaya dito sa ating model house, nag-allot sila ng space para sa lift or elevator. In case pwedeng magamit ng inyong mga elderly or di kaya kayo mismo in person, no? So dito guys, in case hindi ka naman maglalagay ng ng lift, pwede ka naman mag-staircase, which is ito yon guys. So try ko ipakita sa inyo later. And then pag-akit mo sa inyong staircase, meron ka ditong common area kung saan may table. Pwede kayong mag-gathering, no? May common area kayo dyan and magandang ilaw dito. Tapos may wall ka dito na pwede ka maglagay din ng art, no? Para pagpasok ng guest or pagpasok ng mga kids mo, ito yung unang-unang makikita nila. And since this is a high ceiling, may kita nyo tong part na to, full glass siya, tapos ang view mo lang is yung buong living area. Kita pa nga dito yung actually dining area. So, ganun siya kaluwag. And sobrang aliwalas niya sa mata, no? Kasi nga, full glass, tapos open layout. Okay? So, unang bedroom dito sa ating second floor is this one. So, we have 4 total of bedrooms here kasama yung sa baba, no? And ito yung ating unang bedroom. So, this is the first bedroom dito sa ating second floor, guys. Ito yung perfect sa inyong mga kids, no? Dahil meron ditong allotted na study area. And isa pa guys, kung natatandaan niyo sa may labas ng model house, kung saan tayo nag-intro, ito yung part na may jalousie yan guys. So pwede nyo itong buksan, kagaya niyan guys. Ang view nyo is yung buong neighborhood ng Trava. So ngayon, kagaya ngayon, alas 12 ng alas 12 ngayon ng hapon, kung makikita nyo, dapat sobrang init, pero makita nyo, humahangin talaga sa labas, aliwalas tignan, no? Tapos, ito yung view ng bedroom number 1 natin dito sa second floor. So, meron ka ditong bed, pwede mo siyang buksan lang, and then naglagay siya ng study area dito. Sabi ko nga, pang kids to. And then, dito naman yung ating entertainment area, or, sorry, yung television natin. Yan, guys. And dito sa part na to, meron din siyang walk-in closet. And this bedroom, guys, also comes with the walk-in closet. So, guys, dito yon, sobrang ganda ng shelves, no? And dim lang yung light niya, very premium nung dating. So yan, paikot dyan, sa'yo lang yan, sa yung storage lang yan, dito mo pwedeng ilagay. And then naglagay siya ng mirror dito and konting design, meron din siyang upuan dito. Okay, so let's proceed to the bedroom number 2 dito naman sa ating second floor. So we're now here at the second bedroom dito sa ating second floor, guys. So yung design naman nito almost mirrored, pero this time meron siyang toilet and bath. Later, papakita ko sa inyo. So, ito yung ating bedroom. Mas malaki siya ng konti, pero naka-mirrored lang yung design niya. And then, again, na-maximize ulit nila. Yung nakikita nyo jalousie sa tapat ng ating house or sa facade ng house natin. Ito yun, guys. So, lahat ng room almost may view talaga, no? Pwede mo siyang buksan. And again, dito sa Trava, it's a lot project. So, pwede nyo gayahin, pwede nyo i-retain, pwede ring hindi. Okay? So, at least malinaw sa inyo na itong model house is just a design. Okay? So, yun guys, ito yung ating jalousie na nakikita nyo sa facade ng ating model house. So, pwede nyo yung buksan, pwede ring hindi, para mas naka-dim lang. And then, ito yung bed area. Tapos, meron ka ditong walk-in closet na, na part dito sa bedroom na to. So, dito, ito yung part kung saan nandito yung ating walk-in closet. So, nakahiwalay siya dun sa ating toilet, guys. So, ito yung buong space na yon, naka-allot din siya. Same na same dun sa bedroom kanina na pinasok natin. Pag ganyan din yung design. And then, naka-dim lang din para mas premium kung sakali. And then, may same lang, naka-mirror din yung dito. Then, may onting design na upuan, no? Para mas maganda yung vibe niya. So, yun guys, from dito sa ating walk-in closet, nakita nyo, ito yung space na yon. Ngayon naman, pumunta tayo sa ating toilet and bath. Kasi itong bedroom na to, meron siyang ensuite toilet and bath na kasama. So, tara! So yun guys, punta naman tayo ngayon dito sa ating toilet and bath because itong bedroom na to, meron siyang built-in na toilet and bath guys. So dito, pahaba siya yung style niya guys, no? And meron siyang shower area dito na may glass partition, complete setup ng ng toilet and bath na room. Tapos may sink and then may toilet dito sa part nito. And nakakatuwa lang guys, tingnan mo kasi nakatago siya. Oh. So pagbukas, hindi siya kitang-kita. Di ba? Pag nakasara naman, very secured or yung gagamit ng ating toilet. Ganda ng design. So na-maximize pa, nagamit pa to as partition tong
tong door na to, no? Pero kung sakali, pwede rin tong sliding. Depende na lang sa inyo, guys. So ngayon, punta naman tayo dito sa ating common area sa labas kung saan pwede ma-enjoy ng mga kids ninyo at may access yon papunta sa ating balcony. So tara! So yun guys, galing lang tayo dito sa ating bedroom number 1 and bedroom number 2. Ngayon naman, punta tayo dito sa isa pang space na pwedeng ma-enjoy ng inyong family, which is itong common area or entertainment area. So dito, pwede silang mag-setup ng mga games, kung mahilig silang maglaro, no, online games, yan guys, meron tayo ditong sofa bed, o parang another living area dito naman sa second floor. So ito usually tinatawag ko na common area, kung saan pwede kayo magsama-sama, no? Andyan lang yung bedroom ng mga kids, bedroom ng may-ari ng bahay. So ayan guys, pwede kayo magkita-kita dito, mag-bonding together. And sabi ko nga, kinaganda dito sa part na to, kung nandito yung mga kids mo lagi, visitors or guests, kahit sino man na family members mo, may enjoy nila dito kasi kapag sawa na sila dito manood ng TV or maglaro, meron sila ditong balcony access. And from dito guys, tanaw na tanaw ninyo yung buong community ng Trava. Since very low density lang naman ito guys, and 33 hectares lang siya actually, no? Kitang-kita mo yan guys, phase 2 na yan, yung mismong binubungkal dyan, which is later, I'll share with you some sample computation, no, ng ating available lots dito. So yun guys, yung phase 2 natin, nandun din yung access natin papunta sa ating amenity area. And from dito guys, may mismong balcony nitong model house nito. Tanaw na tanaw ninyo yung buong development na condominium ni Greenfield, which is yung pinakauna sa DIA. And then dito, tanaw na tanaw mo rin yung tinatayong hotel, which is Vivere Hotel. In the future, may kita nyo yan. And kitang-kita rin yung hospital nila dito, which is the Medical City. Okay? And averaging na dito, kung may kita nyo dito sa view ko right now, pagpunta nyo dito, mapapakita ko sa inyo, around 12 houses na yung alam ko natayo na dito at ongoing. So imagine, and itong premium village na to, not like any others, para siyang ghost town. Dito, baliktad. Ngayon pa lang, binubungkal pa lang yung phase 2. Kita nyo, 12 houses na agad yung nakatayo. And for sure, meron pa dyan this 2026 na itatayong mga house. So hindi siya ghost town. Kung kayo ititira dito, ma-enjoy nyo talaga. And add ko lang din guys, right now, nandito tayo ngayon sa balcony, no? Later, punta tayo sa master's bedroom. Ang gusto ko lang i-add, may sariling balcony na rin yung master's bedroom, which is nandito lang sa likod ko, no? Gusto ko yung part na to, guys, kasi wala siyang access papunta sa masters, which is nakabukod siya. But at the same time, binigyan mo rin sila ng balcony sarili, yung mga gagamit dito sa part ng common area. So ngayon naman, excited na akong ipakita sa inyo itong ating master's bedroom dito sa model house na ito. So tara. So yun guys, from the common area, galing tayong balcony, let's proceed to the master's bedroom. So dito, pagpasok mo guys, meron kang another space na pwede kang mag-relax and mag-chill muna bago ka pa makarating sa mismong bed area. So meron siyang konting cute na wall na partition dito na nag-separate ng bed area and then may living area, may common area ka pa dito. No? So dito pwede kang mag-chill, pwede kang maglagay ng mismong television or entertainment area. Kung si husband mahilig mag-online games, diba? Pwede siya dito mag-set up. Tapos projector lang dyan. Perfect. Tapos meron ka ditong table kung sakali you love to place your work area malapit sa bed area mo. Dito, pwede kang mag-alat ng space. Kagaya nitong isang malaking table na to, pwede kang mag-setup. Especially if you are a work from home setup, pwede ka dito. So from dito sa ating common area dito sa master's bedroom, no guys, pwedeng maging entertainment setup in case ni husband dito, projector and everything lang guys. And from dito, gusto mo na matulog, madali lang i-access mo, papunta ka dito sa ating bed area. So itong wall na to, ito yung nagsisilbing partition dito sa dalawa, which is ang cute lang din, no? Compare sa open siya. So maganda rin na ginawa nila may partition dito. And then, kinaganda dito guys, na naiisip ko, inauuso ngayon sa mga house, dinidikit nila yung television dito sa mismong wall. Talaga, nasa loob, and then ipupush mo lang, kung gusto mo dun manood, sa may sofa set mo doon, pwede ka. And then, kung gusto mo naman ilipat na pag bedtime na, nighttime, twist mo lang, then nakaharap na dito. So again, it all depends on you naman guys. Yun lang yun usually nakikita ko sa mga bagong house na tinatayo ngayon. And since nandito yung ating bed area guys, syempre nandito yung ating bed, no? Na nakaharap dito sa ating televisions. And then, since this is a master's bedroom, sobrang laki ng space na inalat nila para dito sa ating master's bedroom. And isa pa sa na-highlight ko nga, yung balcony niya, hindi siya access para sa lahat ng guests dito or sa lahat ng family members mo.
very private lang or nakadagdag sa privacy ng mismong master's bedroom na siya lang yung meron sariling access dito sa part ng balcony na ito. And sobrang luwag lang din guys, and nakakatuwa, same yung view doon at same yung view din dito. So, na-maximize niya yung buong part ng bahay na to. Nilagay niya ng balcony. And sabi ko nga, itong part na to talaga is provision sa ating swimming pool. So, kung may gatherings ka, ginanap mo dito, or di kaya minentain mo na ganyan, open layout lang siya, or open space lang siya. Kapag nandiyan yung mga family members mo, or mga kids, pwede mo silang matanaw dito. Kahit na nandito kasi inyong master's bedroom. So again, pwede ka pa rin makipaghalubilo, pwede ka pa rin makisaya sa kanila kahit na ikaw ay nandito because of this balcony. And again, only has an access dito sa master's bedroom. So kayo lang talagang mag-partner ang makapag-enjoy itong balcony nito. So ngayon naman, punta naman tayo sa last part nitong ating house tour, which is yung pwede nyong gawing office talaga kung gusto nyo naman, or pwede nyo gawing common area, or di kaya another ideas lang na pwede kayong maglagay ng attic dito, kagaya na lang sa sample model house na ito. Okay? Tara! Ayun guys, bago tayo pumunta ng attic na part, no, bago ko ma-miss itong pinakamagandang part na to ng master's bedroom guys, meron tayo dito syempre ensuite toilet and bath. So dito, sobrang lawak ng space since this is for both of you guys na mag-partner or mag-husband and wife, no? So, meron tayo dito pagpasok mo, shower area, and then toilet, and then meron tayo dito his and her sink na napakagandang ginamit na materials, very premium, and a little bit of hallway papunta naman dito sa ating walk-in closet, which is napakalaki ng size, no guys? Kasi nga, dalawa kayong gagamit and then may space ka pa dito para sa mga luggage mo, luggage ng mga kids, pwede mo rin itabi dito. And since this is for both of you guys, talagang min-maximize na paikot, puro cabinets lang. Especially kay Mrs. sa mga gamit niya, no, pwedeng-pwede dito dahil kahit napakarami, pwedeng-pwede niya ilagay. Yung mga bags, mga shoes, pwede niyo nang i-design ng inyo. Again, this is just a sample. Pero itong sample na to, kung gusto nyo i-retain, may kita nyan dito sa ating model house pagpunta ninyo. Okay? So dito, again, meron siyang mga cabinets. And then dito sa part na to, meron siyang mirror. Tapos dito, pwede kang mag-prepare. Pwede siyang gawing vanity mirror. Yung may tawag nun, yung vanity mirror para sa ating mga partner or para sa ating missis, guys. Pwede siya mag-prepare dito. Okay? So ngayon naman, punta naman tayo sa ating attic kung saan yun yung last part ng ating house tour. So yun guys, from the master's bedroom guys, meron tayo ditong access papunta naman sa ating attic. So nakakatuwa dito, naglagay sila ng ganitong access kasi ayoko rin naman kung merong sariling access yung mga natao sa ground floor papunta dito sa attic. So ito at least mas private, mas premium. Okay? And yun nga guys, nasabi kong mas premium kasi ang may access lang is yung mga tao dito sa ating second floor, which is yung ating personal lang, o kaya mga family members lang talaga natin. And nasabi ko, sobrang personal lang niya to guys, kasi maliit lang naman yung space, hindi rin naman siya ganun kalaki. Pwede ka lang mag-invite ng inyong mga guests, or may meeting ka sa bahay, kailangan kayo i-meet, pwede mo sila dito i-dalhin para mas premium, hindi ka nila mas magulo dun sa common area or sa ground floor or sa bedroom. So dito may sarili kang space kung saan pwede kang mag-isip about business, about meetings, yan, pwede ka makipagkita dito. Kaya naman, naglagay din sila dito ng sofa para in case may bisita ka. So yan, uupo lang sila dito. And then, may table ka dito kung sakaling gusto mo mag-prepare ng mga contract. So dito, pwede ka makipag-meeting personal para mas private dito mismo sa house mo. Pwede mo sila invite. So yun, ang ganda ng space. Tapos, ang kinaganda pa niyan, sabi ko sa inyo, pwede ka mag-isip dito about business or about sa meetings or kung anong gusto mong gawin dito sa part na to, guys. So, speaking of ideas or mag-isip or meetings, no, guys, syempre, after that exhausting part, pwede ka naman magbukas dito ng space which is nilagay nila para makahinga ka naman, no? Para pwede kang lumabas. So, yun, guys, kung mayroon kayo ditong space para sa inyong meeting or business ideas, after that, meron kang access dito sa mga green spaces na to, guys. So, ito, dinesign lang din naman to dito sa ating model house. Pero pwede nyo itong gayahin. Isasuggest ko na gayahin nyo, guys. Kasi ang ganda, ang private lang. No, after mo dun sa space mo, your creative space, meron ka dito. Nakakatulong pa to para mas makapag-flow pa yung ideas natin. Especially if we are a business owner, napakahalaga niyan sa atin. Okay? Tapos dito, sa part na to, guys, nakakatuwa lang. Speaking of privacy, actually, hindi ka nila kita. Pero sila kita mo. Parang yung
yung mismong wall, dinesign nila as eye level lang. So, from dito, tanaw mo yung mga kapitbahay, although kahit di ka nila kita. Privacy mo lang din talaga, no, habang nandito ka, which is very good thing, especially if you are a resident here in Trava. So yun guys, napakaganda nung part na to ng attic na to, and tanaw na tanaw mo from dito yung buong neighborhood, mapakaliwa man o kanan, and then cloudy lang guys, pero kita dun yung Mount Makiling from dito sa view mo. Kaya sinasuggest ko na mag-ano ka talaga, maglagay ka ng attic kasi mas mamamaximize mo yung location and yung elevation nitong area. So that's all guys, ito na yung ating house tour. And if na-enjoy nyo guys, let's talk about the details. Trava is located here in Greenfield City, one of the master plan community here in Santa Rosa area. And sa lahat ng mga master plan community dito sa area, Greenfield City only has a Santa Rosa address. So, ibang buyers, mahalaga sa kanila to, syempre for the future value of this property or sa residential lot na binibili nila, mahalaga yung address na ito. And Greenfield City is a sister company of Unilab. If Unilab is focused on health, Greenfield City is focused on well-being, our wellness. And if you prioritize that too, you may enjoy living here. Actually, from the word itself, Trava means grassland. And Greenfield City, kung makikita nyo naman, very true to its name, more on open space talaga yung kanilang priority na ma-enjoy ng inyong mga families and mga kids. And sa pagbili ng property, hindi lang naman yung lot mismo o yung bahay mismo yung mahalaga, kundi ano ba yung development sa area. And here in Trava, you have a lot options from 550 to 750 square meter. Perfect na perfect sa mga ganitong bahay na nakita niya sa ating house tour. If you prefer to design your own, napakalaking space nito to be creative, no, para ma-design yung mismong bahay na papasok sa preferences mo. And right now, dito sa area, the other developments like Greenfield are prices around 65,000 to 75,000 pesos per square meter. Same development, same yung pagka-premium, same lot size, pero mas mababa yung price ng Trava. Right now, sa Trava, yung pre-selling natin, we are only selling at 45,000 to 59,000 pesos only per square meter. Imagine. And since we're talking about prices na, no, guys, alam naman natin Trava is in a very competitive price pagdating sa developments dito sa area. So I prepare a one specific lot that is available in our inventory. It's located in Phase 1A. It's Block 3 Lot 5 and it has a lot area of 598 square meter. Perfect na perfect if you are dreaming of this kind of lot size, then ganitong bahay yung ipapatayo mo. So this property has a total selling price of 27,219,342 and 95 centavos. Sobrang flexible ng payment terms sila dito sa Trava. Itong actually hawak ng computation is 20% down payment only, payable pa in 24 months, and then the remaining balance, 80%, you can pay it through bank or cash. So again, 20% yung down payment, payable siya 24 months. Yung magiging monthly mo is 222,661 pesos and 18 centavos. So that's for the whole 24 months. And after that, yung 80% na balance or remaining, which is 21,775,473 pesos and 64 centavos, you can pay it through bank or cash. So, ang kinaganda naman dito, since pwede mo siyang i-bank or i-cash, sobrang flexible niya. If you are a business owner, may paggagamitan ka ng ganung amount ng pera, pwedeng sa negosyo or sa other stuff na kailangan mong pagpuhunanan, pwede ka mag-bank loan. Pero kung meron ka namang allotted na money na ganun kalaki para talaga sa property, you can pay it in spot cash. Dahil ang karaniwang sinasabi nila dito is mas maganda mag-spot cash sila para hindi na ma-interesan pa ng bank. Pero again, it all depends on you guys kung ano yung mas flexible. Since flexible naman yung ating payment terms, no? And to secure a lot here in Trava, you just need 100,000 pesos for a reservation fee. So, mamimili lang tayo ng lots pagka-visit nyo dito, and then if you are interested to secure it, you just need 100,000 pesos. Pwedeng check or cash. Depende na lang sa inyo, guys. So, if you're that kind of person looking for this kind of development, very secured, low density, pwede ka mag-style ng sarili mong bahay, and located ka sa isang premium area, just like here in Greenfield City. And in terms of accessibility, kita nyo naman, sobrang lapit lang from Eton Greenfield exit, Santa Rosa exit,
and Calax Mamplasan exit. Pagdating naman sa mga schools, ang dami mong options. Pwede ka mag De La Salle, UST, nasa likod lang ng Greenfield City, and yung future na itatayong university rin dito malapit sa Greenfield, which is nasa Eton City, which is yung University of the East. So if you imagine living here with this kind of village, guys, all you need to do is contact us on the numbers flash on the screen. I'm inviting you to visit here in person para mas ma-feel nyo yung vibe and yung ganda ng community. It is 639-6960-20-739. Again, it is 639-6960-20-739. It has a Viber, WhatsApp, and iMessage para sa ating mga kababayan working abroad. And that's it for our video, guys. I hope na-enjoy nyo yung ating quick house tour and also na-share ko sa inyo yung mga kailangan yung details before investing here in Trava. So if you're that kind of person, again, looking for a lot projects that you can design and style your own dream home, maybe you may consider Trava. And also, in terms of location, napaka-accessible lang din niya, exit away. Sa tapat niya is yung future commercial na na-discuss ko rin earlier. And it's located in one of the master plan community here in Santa Rosa area. So if you're looking for that kind of projects that is for your family, your security, and also an investment, maybe Trava is for you. All you need to do is contact us on the numbers flash on the screen. It is 639-6960-20739. It has a Viber, WhatsApp, and iMessage para sa ating mga kababayan abroad. And that's all for today's video, guys. Thank you guys for watching and see you on my next video.